Talaga namang unti-unti nang inilalantad ang karagatan ng mga lihim na itinatago nito sa loob ng maraming siglo. At ang mga lumilitaw ngayon ay talagang labis na ikinatatakot ng mga scientist sa buong mundo. Mula sa kailaliman, nakakakuha ang mga mangingisda ng mga creature na talagang walang makapagpaliwanag. Yeah, baby! Big Mahi! May mga katawan na halos transparent ang laman, mga ngipin na parang salamin na nababaluktot, at mga galaw na tila talaga gawa ng makina. Ang ilan dito ay talagang hindi tumutugma sa anumang kilalang uri ng hayop, habang ang iba naman mismo ay binabago ang batas ng evolution. At sa mga bawat bagong tuklas, mas nakakatakot ang tanong na sumisilip. Ano pa kaya ang nabubuhay sa kailaliman na hindi kailanman sinadyang makita ng mga tao? Kaya naman ngayon, maghanda ka na dahil narito ang mga creature na hindi inaasahan na matutuklasan ng mga mangingisda at mga scientifico. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. The Bizarre Octopus. Nagsimula ito gaya ng karaniwang huli ng tuna hanggang sa biglang bumigat ng sobra ang lambat. At nang umangat na sa ibabaw ang huli, talagang natigilan ng buong tripulante. Sa pagkakabulang lambat, mayroong isang pugita, subalit hindi ito tulad ng alinmang nakikita sa mga chart o libro. Ang mga galamay nito ay hindi maayos ang dulo, bagkus ay nahahati-hati sa mga maliliit na sanga, na kung saan parang ugat na bumubuo ng hugisway habang nag-iikot sa tubig na tila may hinahanap. Ang balat nito ay nagbabago ng kulay mula sa malalim na purple hanggang sa maputlang puti sa bawat tibok na parang tumutugon sa hindi nakikitang panganib. Nang hilahin nila ito papunta sa barko, napansin nilang hindi basta-basta ang mga pattern. Ang bawat suction cap nito ay nakaayos sa spiral, hindi sa tuwid na linya, at ang bawat galaw nito ay talagang sadyang maingat, na parang sinusuri ang paligid gamit ang kanyang katalinuhan. Nang pinakawalan na ito ng mga isda, ito ay nanginginig sa pakiramdam na parang naintindihan sila ng mga creature. Nang suriin ng mga marine biologists ang kuha ng video, talagang walang natagpo ang katugmang uri, at ipinapahiwatig ng mga sangasangang galamay na ito na maaaring ito ay bunga ng biglaang genetic mutation, dulot marahil ng kemikal o matinding pressure sa kailaliman ng dagat. Makalipas lamang ang ilang buwan, talagang nagsimula ng lumabas ang mga ulat ng katulad na creature sa iba't ibang bahagi ng Pacific. Tatlong magkakaibang rehiyon ang nakikita ng halos parehong pugita na may pare-parehong kakaibang galamay. At talagang dito na nagsimula ang nakakatakot na teorya. May nangyayari kaya sa karagatan na nagtutulak sa mga malalambot na creature na ito na mag-evolve ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng science? Number 14. Shark with kyphosis. Sanay ang mga surfers sa mga kakaibang tanawin sa dagat pero wala silang paghahandang nagawa para sa umagang yun sa Bondi Beach. Mula sa alon, lumitaw ang isang pating na may gulugod na matinding nakayuko pa itaas. Baluktot ang katawan nito na parang salungat sa batas ng kalikasan. Sa teorya, dapat ay pilay na ito, subalit hindi. Gumagalaw ito ng kontrolado na parang halos lumalakas pa dahil sa kanyang deformity. Tinagad sinundan ito ng mga researcher mula sa University of Sydney na nagdokumento ng unang kaso ng ligaw na pating na may matinding spinal distortion. Subalit hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil sa pagitan ng 2018 at 2020, nakuha na ng drone ng 3 pang pating sa iba't ibang region na may parehong anyo. Ang mga likod nila ay nakakurba na parang kawit at walang ni isa ang mayroong pinsala. Iniuugnay ng mga scientists ang ganitong condition sa pag-init ng tubig dagat at pollution na nakakaapekto sa calcium formation ng mga hayop sa dagat. Ang pinakakilalang kaso ay kay Stella, isang babaeng sun tiger shark na inalagaan sa Mississippi Aquarium. Matapos lumala ang kanyang kondisyon, sumailalim si Stella sa unang spinal correction surgery para sa isang pating at laban sa lahat ng possibility, siya ay nabuhay. Matapos ang ilang buwan therapy, muli siyang nakalangoy, subalit para sa bawat Stella na nailigtas sa mga aquarium, may daang iba pa sa wild na hindi pa natutuklasan. Lumaganap na ang kakaibang fenomeno na ito, hindi lang sa mga pating, kundi maging sa mga tuna at swordfish, na kung saan nagpapakita ng parehong baluktot at gulugod. Hindi ito simpleng misteryo kundi isang babala. Binabago ng dagat ang mga predator nito at ginagawa itong mas mabilis kaysa sa kaya nating sukatin. Number 13. The Mutated Shark Embryo. Noong 2015, isang grupo ng mga Spanish research na nag-aaral ng mga cat shark ang nakatuklas ng nakakagulat na eksena. Sa pagbukas nila ng isang egg capsule, inaasahan nilang makakakita ng isang embryo. Subalit ang bumungad sa kanila ay isang bagay na walang sino mang inaasahan, 2 panga sa isang ulo, na kung saan ang bawat bibig ay nagbubukas at nagsasara ng magkaiwalay, kontrolado ng 2 utak na tila nagtutulungan. Sa ilalim ng microscope, nakuha nila ng video ang buhay na embryo, magkadikit sa leeg, kumikilos at buhay pa. Alam ng mga biologists na hindi ito tatagal, subalit ang katotohanang umiiral ito ay lumabag sa lahat ng alam ng science tungkol sa pagbuo ng pating. Karaniwan lang ang kambal ng mga mamal, pero hindi sa mga pating na nangingitlog. Pinag-iinalaan ng mga eksperto na hindi ito aksidente,
kundi epekto ng environmental stress, sobrang pangingisda na nagpapababa sa genetic diversity at pollution na nagtaas ng mutation rate. Ang mga ganitong mutation na hindi katang-isip, kundi mga buhay na babala mula sa dagat na nasa krisis. Simula noon, dose-dose ng katulad na kaso ang naiulat sa Indian Ocean, Mediterranean at sa baybayin ng Japan. Karamihan dito ay hindi pa napipisa, pero patuloy na dumarami ang mga malformed embryos, patunay na unti-unting nababasag ang DNA ng mga pating. Ang original specimen na ito ay nakapreserve sa ngayon sa isang laboratory sa Madrid, isang tahimik na paalala na may kakaibang mensaheng ipinapadala ang dagat. Dahil makalipas lang ang ilang buwan sa baybayin naman ng Brazil, may nahuling mas nakakatakot pa, isang creature na hindi lamang nagbago at parang tumutugon pa mismo. Number 12. The Vampire Triggerfish. Sanay na ang mga mangingisda sa baybayin ng Brazil sa mga kakaibang huli tulad ng mga razorfish, electric eel, at kung ano-ano pang creature na kayang manakit o manguryente. Pero wala ni isa sa kanila ang handa sa huli nila noong umaga na yun. Ang umangat mula sa bahura ay hindi lang basta gumalaw, kumikisla pa ang mga ito. Isang mangingisda ang nakahuli ng maliit na triggerfish na parang galing mismo sa sci-fi movie. Sa bawat bukas ng bibig nito, lumilitaw ang dalawang pulang-pulang ngipin na parang ngipin ng vampira na kung saan sanay sa pagsipsip ng likido. Habang pumipiglas ito sa ibabaw ng barko, may kakaibang ugong na narinig, isang tunog na umaalingaw sa bakal ng bangka hanggang sa maramdaman mismo ng mga tripulante sa kanilang panga ang panginginig nito. Hindi ito kumagat pero nagklik at naglabas ng pulso ng tunog, tila nagpapadala pa ng signal. Kalaunan, kinumpirma ng mga eksperto na ang tunog na ito ay gawa ng mabilis na paggalaw ng mga kalamnan sa panga nito, isang uri ng defensive mechanism na kayang maglakbay sa tubig tulad ng sonar. Subalit ang pulang ningning ng mga ngipin ay talagang kakaiba at maaaring dulot ito ng mga bakteryang nanirahan sa enamel o ng chemical stress mula sa polusyon sa bahura. Ayon mismo kay Dr. Maria Santos, maaaring ginagamit ng isda na ito ang tunog at panginginig bilang uri ng communication. Isang kakaibang katangian na karaniwang matatagpuan lamang sa mga creature sa kailaliman ng dagat. Ano man ito, naiwan sa takot at pagtataka ang buong tripulante. Nang sa huli ng pakawalan nila ang isda, lumubog ito habang kumikislap ang huling pulang liwanag, kasabay ng isang mahinang ugong na parang paalam mula sa kailaliman. Number 11. The Frozen Oddity. Sa ilagang bahagi naman ng Canada, habang nag-i-ski ang isang lalaki, napansin niya ang isang creature na gumagapang sa ibabaw ng yelo, isang bagay na hindi dapat nabubuhay sa ganitong klima. Ang itsura nito ay parang pinaghalong isda at palaka na may mga palikpik na kung saan dapat ay mga paa. Nang lapitan niya ito, tumagilid ang ulo ng creature at tumuungol, isang mababa, malalim at kakaibang tunog na halos parang nagsasalita. May haba itong halos 2 talampakan, may mga kaliskis na kumikislap sa lamig, pero kumilos ito na parang walang nararamdamang ginaw. Tinawag ni Dr. James Peterston, isang biologist na nagsuri ng video, na ito ay isang buhay na contradiction. Hindi dapat nabubuhay ang mga isda sa hangin ng ganitong kalamig, subalit ang isdang ito, gumagapang ng mahinahon sa yelo, tila creature ng dalawang mundo. Pinaniniwala ang isa itong bagong amphibious mutation, na kung saan bunga ng mabilis na pagbabago ng genes sa mga natutunaw na permafrost lakes. Maya-maya, dumulas ito pabalik sa isang butas ng natutunaw na yelo at tuluyan na naglaho. Nang suriin ng lugar, nakita na ito ng mataas na alat sa tubig, posibleng mula sa mga trap brine pockets na kayang magsuporta ng ganitong hybrid species. Pero sa halip na masagot ng misteryo, lalo lamang itong lumalim. Kung kayang lumikha ng lamig ng mga creature na gumagapang at humihinga pa sa pagitan ng lupa at tubig, ano pa kaya ang nililikha ng dagat sa ilalim ng mayroong mas matinding pressure? Ang sagot ay lilitaw sa susunod. Number 10. The Prehistoric Giant. Sa timog baybayin ng Ireland, inakala ng mga mangingisda na bato o basura lamang ang nahuli nila nang biglang umigting ng matindi ang kanilang lambat. Pero nang ito ay umangat na sa ibabaw, isang creature mula sa alamat ng dagat ang lumitaw. Isang dambuhalang giant squid na may habang higit 20 talampakan. Ang mga mata nito ay kasing laki ng plato at ang ulo ay talagang hindi pangkaraniwan ng lapad. Ayon sa mga saksi, hindi ito mukhang ordinaryong mata, may kakaibang linya sa paligid at tila hindi natural. Ang mga galamay nito ay mayroong bakas ng pinsala at pilat na tila galing pa sa mga laban sa kailaliman. Ito ang ikapitong giant squid na naitalang nahuli sa kasaysayan ng Ireland at ang una sa loob ng mahigit 300 taon. Sa kuwang video, talagang kitang-kita ang mga galamay nitong gumagalaw na parang may buhay pa at ang katawan nito ay patuloy na tumitibok. Tinukoy ito ng mga siyentipiko bilang Artochosius dux, isang pinakabihirang uri ng pusit na halos lahat ng information ay galing lang sa mga bangkay na inanod sa mga dalampasigan. Subalit ang creature na ito ay kakaiba, tila hindi pa talaga ito patay. Habang pumipiglas, kumikislap pa mga chromatophores sa balat ito, tanda ng reaction at kamalayan. Pinaniniwalaan ng mga oceanographer na dahil sa pagbabago ng temperature at alon ng karagatan,
napipilitan ng mga creature na ito sa kailaliman na umakyat palapit sa ibabaw para magharap ng pagkain. Simula nang mangyari ito, iilan pa lang mga giant squid ang naiulat sa North Atlantic, senyalis na hindi sila naglalaho, kundi umaangkop pa sa bagong mundo sa ibabaw. Number 9. The Bizarre Code. Sa nagyayelong dagat naman ng Alaska, isang dambuhalang kod ang unti-unting umiikot sa paligid ng isang maliit na bangka. Mabagal, maingat, at masyadong malapit para maging komportable. Nang yumuko ang mga tripulante para silipin, bigla na lang itong sumalakay at kumapit sa gilid ng bangka gamit ang panga nito. Ang lumitaw mula sa tubig ay hindi katulad ng anumang kod na nakita nila dati. Mahaba at 4 na talampakan ito at puno ito ng matutulis na ngipin na hugis at sulok, kumikislap sa umagang liwanag na parang isang pating. Para itong pitbull ayon sa mga eksperto. 3 tao pa ang kinailangan magpigil dito at sa bawat pagpiglas ito, maririnig ang kalansing ng panga na parang may bakal na kumikiskis. Nang suriin ng mga scientificong video, napansin nila ang kakaiba, mas mahaba, mas matulis at mas malalim ang pagkakabaon ng mga ngipin nito kumpara sa anumang naitalang lingkod. Lumabas sa DNA test na ito ay isang bihirang mutation, posibleng dulot ng pagbabago sa pagkain o stress sa kapaligiran na nagtutulak sa mabilis na evolution. Bago nila ito pakawalan, naiwan nito ang malalalim na uka sa kanilang mga kagamitan. Isang paalala na ang dagat ay nagdidisenyo muli ng sarili nitong mga predator. Subalit ang tubig sa Amazon ang nagpapakita ng mas nakakatakot na pagbabago. Isang creature na tila naghahanda sa isang digmaang hindi pa nagaganap. Number 8. The Armored Fish. Sa kailaliman naman ng Amazon, isang pamilya ang pumalaot para mangisda. Akala nila ay piraso lamang ng basura ang kanilang nahuli dahil sobrang bigat ito, pero bigla na lang itong gumalaw. Mula sa maputik na tubig, lumitaw ang isang isdang 4 na talampakan ng haba, parang halimaw mula sa sinauna. Ito ay nababalot ang makakapal na kaliskis na halos hindi tinatabla ng kawil. Nagwawala itong parang halimaw, inahatak patagilid ang bangka habang sumisigaw ang gabay na hawakan niyo ang bangka. Pagkalapit nila sa pampang, doon nila nakita kung ano talaga yun. Ito ay isang dambuhalang pleko, at karaniwan ang mga pleko ay maliliit na tahimik na kumakain ng lumot sa ilalim ng tubig. Pero ito, kakaiba, mabigat, agresibo at tila walang takot. Mayroong mga lokal na nanonood mula sa pangpang at nagkwento tungkol sa mga alamat ng tagapangalaga ng ilog. Mga creature na lumilitaw kapag nagsisimula ng mamatay ang kagubatan. Ayon sa mga scientifico, posibleng dulot ito ng matinding pollution at pagbabago sa kapaligiran. Dahil dito, napipilitan ng mga creature na magbago para mabuhay. Habang sinusukat nila ang isda, halos talagang hindi ito kumikilos na parang alam niyang ibabalik din siya sa tubig. Nang tuluyan nila itong pinakawalan, dahan-dahang itong lumubog pabalik sa dilim at sa huling sandali, kumikislap pa sa liwanag ang mga baluti nito. Isang paalala na may kakaibang nangyayari sa ilog. Parang hindi lang ito basta isda, kundi isang bantay na muling nagbabalik para magbantay ng isang sinaunang lihim. Subalit sa kabilang panig naman ng dagat, sa isang baybayin ng Australia, may kakaibang tunog na nagsisimulang marinig mula sa ilalim ng mga buhangin. Number 7. The Giant That Sang Beneath the Sand. Na-experience mo na bang maglakad sa tabing dagat at maramdaman na parang gumagalaw ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa? Ganito mismo ang nangyari sa isang grupo ng turista sa Australia nang mapansin nila ang isang piraso ng driftwood na biglang gumalaw at pagkatapos ay umalingaw ang isang mababang ugong mula rito. Sa una, akala nila ay hangin lang ang dumadaan sa buhangin pero unti-unti nagsimulang gumalaw ang hugis. At mula rito, lumabas ang isang dambuhalang uod na halos 4 na talampakan ng haba, makintab, madulas at kumikislap sa ilaw. Habang gumagalaw ito, may mababang ugong itong nililika na parang tunog ng makina na nakabaon sa ilalim ng alon. Ayon sa mga lokal na scientifico, ang pattern ng ugong ay halos katulad ng mga tunog na ginagamit ng mga creature sa dagat para mag-usap. Subalit walang anumang uri ng beachworm na kayang gumawa ng ganoong tunog. Si Dr. Sarah Mitchell ng University of Sydney ay nagsabing posibleng ito ay isang buhay na resonance chamber na ang tunog ay gawa ng gas o kalamnan sa loob ng katawan ng creature. Subalit kung akala mo ito na ang pinakakakaiba, hintayin mong marinig kung ano ang susunod na lumitaw, isang bagay na nagpahinto sa mga surfers sa kanilang mga board at nagpabalik sa kanila sa pangpang sa takot. Number 6. The Lagoon Monster. Isang tahimik na hapon lang sana ng surfing sa mababaw na lawa hanggang sa biglang gumulo ang tubig. Mula sa ilalim may lumitaw na bagay na hindi dapat umiiral doon. Isang isdang kasing laki ng refrigerator, umigit kumulang 300 pounds at mayroong matang tila tao na nakatitig. Hindi ito nagwawala, pinapanood lamang sila, tsaka daan-daang lumibot sa paligid nila na parang nagmamasid. Nang subukan ng isa sa mga surfer na mahuli ito, nagsimula na ang matinding labanan, hindi lang lakasan kundi katalinuhan. Parang alam ng mga creature ang bawat galaw nila, dahil tuwing ihilahin nila ang linya,
Ito ay hihinto saglit, parang nag-iisip ng susunod na mahakbang. 20 minuto lang ang lumipas bago nila tuluyang nadala sa pangpangangisda at ang masuri ito ng mga eksperto talagang sila ay naguluhan. Wala raw kahit anong uri ng isda sa reyong yon na lumalaki ng ganoong kalaki. May ilan na nagsabing baka dulot ito ng polusyon o kakaibang nutrition sa tubig na nagdulot ng mutation. Ang isda na ito ay talagang sobrang bigat, kaya naman 2 tao pa ang kailangan para iangat ito. At matapos nila itong pag-aralan, ibinalik nila ito sa lawa at tulad ng isang tahimik na anino, lumubog ito pabalik sa kailaliman na nag-iiwan ng tanong. Ano pa kaya ang mga creature na nananatiling nakatago sa ilalim ng dagat na hindi pa dapat makita ng mga tao? Number 5. The Grouper That Fought Back. May mga huli talaga na nagpapaalala sa mga mangingisda kung sino talaga ang tunay na hari ng karagatan. At sa pagkakataong ito, isang hampas lang ang kailangan. Sa baybayin ng Florida, nagsimula ang lahat bilang simpleng trophy catch, isang gulayat grouper na tinatayang 200 pounds. Pero sa isang iglap, ang dagat mismo ang lumaban pabalik. Habang iniangat ang mangingisda ang kanyang huli, bigla na lang itong pumalag. Sa isang napakalakas at eksaktong galaw ng buntot, tinamaan niya ito ng direkta sa ulo at bumagsak naman ito kagad. Talaga namang napatigil ang buong crew at talagang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang gulayat grouper ay isa sa mga creature sa dagat na tunay na kinatatakutan. Dahil ito ay dambuhala, sobrang territorial at nakakagulat ang talino. May mga ulat na ito ay sumusunod sa mga diver, nagnanakaw ng mga huli at minsan, hinahatak pa ang linya ng mangingisda. Pati na rin ng mga taong may hawak nito, diretso sa ilalim ng tubig. Hindi sila nangangagat kundi sumusugod gamit ang purong lakas at kontroladong galaw na para bang may laman ng bawat galaw nila. Ang isdang ito ay halos 8 talampakan ng haba at tumitimbang ng mahigit 400 pounds. Ayon sa mga eksperto sa dagat, habang tumatanda raw ang grouper, nagiging kasing territorial na sila ng mga pating. Malamang inakala ng isda na maninila ang lumalapit na mga isda kaya ito umatake bilang depensa. Pero ang nakapagtataka, hindi ito basta aggression, parang sinadya at parang tactical. Pagkatapos ng insidente, kalmadong lumayo ang isda, iniwan ng isang viral na video at isang crew na talagang hindi makakalimot sa aral. Ang dagat ay mayroong alaala at hindi nito makakalimutan ng mga nangihimasok. Number 4. The Yangtze River Oddity. Sa loob ng maraming siglo, kilala na ang ilog Yangtze sa China sa mga alamat at kababalagan. Mga kumikislap na alon, mga aninong gumagalaw sa ilalim ng buwan, at mga creature na sinasabing lumilitaw lamang tuwing kabilugan ng buwan. Pero walang sino man ang nakapaganda sa mga taga-nayon sa nakita nila isang tahimik na umaga. Nagising ang mga mangingisda nang mapansing tila kumukulo ang tubig. Subalit ang lapitan nila, napagtanto nilang hindi ito bula, kundi mga isda, daan-daang orange goldfish, nangingitim at kumikintab na parang obsidian, ang sabay-sabay na gumagalaw sa eksaktong mga pattern na tila sinasadya. Umiikot sila ng sabay-sabay, bumubuo ng mga hugis na tila mayroong kahulugan. Nang suriin ng mga scientific ang footage, wala silang nakitang ebidensya ng pag-edit, subalit hindi rin may paliwanag ang napaka-precise na paggalaw. Normal ang schooling behavior ng mga isda, pero hindi ganitong klaseng organisado. Nang magsagawa ng pag-usuri sa tubig, natuklasan nilang may bakas ng mabibigat na metal na maaaring nakaka-apekto sa utak at coordination ng mga isda. Kaya naman nabuo ang isang nakakatakot na tanong. Posible bang nagsasanib na ang mga isda at kalikasan mismo bilang tugon sa polusyon ng tao? At tulad ng biglaang nilang paglitaw, ganoon din kabilis silang nawala. Number 3. The Glowing Dolphin. Sa baybayin ng Florida, isang babae ang nakahuli ng isang isda na tila galing sa panaginip. Isang bulmahi-mahi na kumikislap na parang tinunaw na metal. Tuwing sumisibol ito sa ibabaw ng tubig, nagliliwanag ito sa neon na asul at ginto na parang may dumadaloy na kuryente sa dagat. Habang nakikipaglaban ito, bawat ikot at bawat ampas ng katawan ay nagdudulot ng kumikislap na liwanag sa paligid na mas maliwanag pa sa sinag ng araw. Ayon sa mga siyentipiko, hindi normal ang ganitong uri ng pagkinang. Karaniwang sa malaling madagat lamang, matatagpuan ng mga hayop na may bioluminescence proteins. Pero ang mahimaya ay isang isdang pang open water, kaya dapat ay wala itong ganoong kakayahan. Ang isa sa mga teorya ay epekto ito ng tumataas sa temperatura ng karagatan o mga pollutant na nakaka-trigger sa pigment reaction. Subalit mas lalong nakapagtataka, matapos ang insidente, sunod-sunod na ulat ng mga glowing fish ang lumitaw sa parehong lugar. Nang tuluyan nilang pakawalan ng mahi-mahi, sumisid ito pabalik sa kailaliman na mayroong huling kislap na napakaliwanag. Ang mga nakasaksi ay nanumpa na nakita nilang kumikislap mismo ang tubig. Evolution ba ito o babala ng kalikasan? Walang makasagot ng sigurado, pero isang bagay lamang tiyak, may mensahe talaga ang dagat. At ang susunod itong ipapadala ay hindi liwanag, kundi panginginig ng lupa mismo. Number 2. The Rare Oarfish Sighting. Parang isang sinag ng pilak na kidlat ang umaalon mula sa dagat.
Sa baybayin ng San Diego, unang napansin ng mga kayaker ang kakaibang creature, isang isdang manipis na parang laso. Halos 12 talampakan ng haba na marahang lumulutang sa ilalim ng tubig. Kumikislap ang mga kaliskis ito na parang metal sa ilalim ng araw habang nakabuka ang bibig nito na tila naghahabol ang hininga. Kinuhaan nila ito ng video habang daan-daang itong lumulutang sa tabi ng kanilang bangka. Buhay, subalit kakaibang kalmado. Nang suriin ito ng mga eksperto sa dagat, kinumpirma nila na ito ay isang oarfish, isang creature ng kailaliman na karaniwang naninirahan mahigit 3,000 talampakan sa ilalim ng dagat. Ilan lamang ang natagpo ang buo at birang-bira pa ang buhay. Ngunit ang lalong nakakatakot ay ang oras ng pagkakatuklas. Ayon sa alamatang Japan, ang oarfish ay tinuturing na mensahero ng lindol. Lumilitaw daw ito sa ibabaw bilang babala bago maganap ang mga pagyanig. At ilang linggo lamang matapos ang insidenteng yun, niyanig nga ng katamtamang lindol ang Southern California na muling nagpasiklab sa lumang paniniwala. Siyempre nananatiling maingat ang mga scientists. Maaaring umaahon lang ang mga oarfish dahil sa pagbabago ng pressure o kakulangan ng oxygen, hindi dahil sa kakayahang mangula. Subalit nakapagtataka dahil lumalabas sa datos na dumarami ang mga ulat ng oarfish sighting sa buong mundo at kadalasan nangyayari ito bago pa maganap ang mga lindol. Coincidence lang ba o instinct ng kalikasan? Hindi pa rin tiyak, pero sapat na ito para manatiling palaisipan sa mga researcher. Pinakawalan ng mga kayaker ang isda pabalik sa dagat, subalit kumalat na sa buong mundo ang video ng kakaibang enkwentro. Number 1. The pufferfish that look human. Isang mangingisda sa Malaysia ang nakahuli ng isdang akala niya ay isang ordinaryong pufferfish. Pero nang ito ay lumobo, ilan ang laki rin ng kanyang mga mata dahil tumitig ito pabalik sa kanya na parang tao. May kilay itong kunot, bibig na bahagyang nakayuko at mga matang parang may kamalayan. Sa video, makikita ang 2 talampaang isda na nakalutang lamang sa tubig. Kalmado, halos parang iniisip kung ano ang nangyari. Hindi ito nagpuff sa takot o nagpanik. Tumitig lamang ito ng tahimik. Ayon sa mga local scientists, maaaring dulot ito ng polusyon o chemical sa tubig na nagdulot ng deformity sa balat at kalamdan sa paligid ng mga mata kaya nagmukhang tawa ang ekspresyon nito. Subalit para sa iba, mas malalim ang mensahe. Parang salamin dito ng ating sarili, isang paalala kung paano binabago ng polusyon ng tao ang mismong anyo ng kalikasan. Tahimik na pinakawalan ng mga isda ang isda pabalik sa dagat, subalit hindi niya maiwaksi ang pakiramdam na naintindihan siya nito. Bago ito tuluyang lumubog, tumingin pa ito pabalik sa kanya, isang titig na tila nagsasabing nakikita ka namin. Siguro nga hindi nag-e-evolve ang dagat, baka ginagaya na tayo nito. Ngayon, ikaw, alin sa mga ito ang pinaka-nakakagulat para sa inyo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At kung gusto nyo pa ng mga misteryo sa dagat na magpapaisip kung ano ba talaga ang totoo, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.